Sa mga balitang pambansa, may itinalaga ng medical expert sa mga hukom ng International Criminal Court para suriin ang kalusugan ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sabi ng ICC, mga eksperto sa forensic, psychiatry, neuropsychology at geriatric and behavioral neurology ang mga ito. Sila po ang titingin kung totoo bang hindi na kayang humarap ni Duterte sa mga paglilitis. May hanggang October 31 sila para maisumite ang resulta ng medical assessment. September 8 naman ang ipagpaliban ng confirmation of charges ng dating Pangulo dahil daw sa iniindang mga sakit nito. Bago po niyan mga kapatid, ibinasura ng korte ang hiling na pansamantalang kalayaan ng dating Pangulo. Naharap sa kasong crimes against humanity ang dating Pangulo dahil pa rin sa madugong war on drugs ng kaniyang administrasyon. Binanata naman po ng palasyo si Vice President Sara Duterte matapos itong questionin ang pagbuo ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Matatanda ang sinabi ng bise na hindi na raw dapat pa naglunsad ng bagong komisyon ng Office of the President. Ginamit na lang daw sana ng Pangulo ang kanyang confidential funds para sa isang internal investigation. Pero ang sagot siya ni Palace Press Officer Undersecretary Attorney Claire Castro. Ano raw ba ang alam ng bise sa pagpresenta ng mga tunay na ebidensya na hindi peke at gawa-gawa lang? Tanong pa ni Castro sa bise, ano raw ba ang kinatatakutan niyang mabunyag sa ginagawang investigasyon ng ICI? Ayon pa po kay Castro, kaawa-awa ang mga taong naturingang public servant pero puro haka-haka lang ang sinasabi para makapanira sa gobyerno. Sa iba pang mga balita, ipinagpaliban muna ng Independent Commission for Infrastructure o ICI ang pagdinig nito sa October 22 na dadaluhan dapat ni dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon po sa ICI, hiniling ni Romualdez ay ipagpaliban ito dahil sa ilalim siya sa isang medical procedure. Iaanunsyo na lamang daw ng komisyon ang bagong petsa ng pagdinig. October 14 ang unang humarap sa ICI si Romualdez. Sa naturang pagdinig, itinanggi niyang tumanggap siya ng kickback mula po sa flood control projects. Nagbigay naman po ng babala ang Armed Forces of the Philippines o AFP na posibleng matanggalan ng pensyon ng mga retiradong miyembro na nagpapakalat ng maling impormasyon. Sinabi po ni AFP spokesperson Colonel Francel Padilla, bagamat maituturing ng sibilyan ng mga retired personnel, pag-aaralan nila kung pwede pa rin silang habulin ng court-martial kapag napatunayang nagkakalat sila ng fake news at nag-uudyok ng pag-aaklas laban sa gobyerno. Ayon sa Philippine Navy, retiradong 2-star general ang pinakamataas na ranggong na-monitor nila na nagpapakalat daw ng fake news. May buwanang pensyon daw na 160,000 pesos ang isang retired 2-star general. Una nang ibinunyag ni AFP Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. na ilang retired officers ang nanawagang i-withdraw ang suporta para sa Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ito'y sa gitna po ng mga protesta kaugnay ng mga anomalya sa flood control projects. Sa iba pang balita mga kapatid, nanawagan naman ngayon ang mahigit 30 business groups sa Pangulong Bongbong Marcos para mas palakasin pa ang Independent Commission for Infrastructure o ICI. Ayon sa inilabas sa joint statement ng mga grupo, dapat matuldukan sa lalong madaling panahon ang napakalaking anomalya kaugnay po sa bilyon-bilyong pisong infra projects ng gobyerno. Hindi lang daw kasi tiwala ng publiko ang nawala. Nalalagay na rin daw sa alanganin ng pambansang seguridad. Para masolusyonan ito, hinimok ng grupo ang Pangulo na bigyan pa ng pangil at ng kalayaan ng ICI na makapag-imbestiga. Umapila rin sila na agad mahuli at maparusahan ang lahat ng sangkot sa katiwalian at mabawi ang mga ninakaw na pera sa gobyerno. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So paano mga kapatid? See you sa social media!